that the entire Quiapo district will be is now declared a heritage and pilgrimage zone. Kailangan talagang isalba ang Quiapo, lalong-lalo tawag dito. Granolitic. Ngayon ko lang narinig yung ano na yan, Sen. So, nandito tayo sa Barangay 391 dito nga sa San Rafael Street. Ayan. So, nandito tayo sa kanilang barangay office, ano. And maraming salamat kay Chairman na nagalaw sa atin na umakyat dito sa taas para kumuha ng video ng San Sebastian Church. And nakakatuwa, no, kasi tagal ko nang nababalitaan na i-restore itong simbahan na ito. So finally, ayan na. Makikita nyo talagang inuumpisahan na siya. Ayan. Very nice. Alam nyo ba, yung original na pintura o kulay ng simbahan na ito ay dirty white. So napag-alaman nila na 7 paint na pala yung patong nitong simbahan na ito. So ang ginagawa nila, kailangan nilang tanggalin lahat yung mga pintura na nandito sa simbahan na ito para palitan na siya ng bago. Panibago na siya. Kasi 'di ba ganoon naman, usually kailangan mong tanggalin na yung luma bago ka magpatong ulit ng panibago para mas matibay, ano? Oh, mukhang may sunog na. Okay, so ito yung College of Santa Rita College, ano, or Saint Rita College, Manila. Labas tayo dito. Pasyal-pasyal tayo. Okay, San Rafael Street. So balik tayo dito sa Kalye San Sebastian. Puntahan natin yung bahay ni Sir Nick. So yung bahay na yan, yung nasa unahan, yan yung Casa Consulado. Lapit tayo. Okay, ulitin ko lang, ano, San Sebastian Street itong dinadaanan natin. Tapos ito, Casa Consulado. Ayan. So itinayo ito 1920s. So yan yung bahay ni Sir Nick, no? Andyan kaya siya? Andyan? Ay, kumustahin natin si Sir Nick. Oh, mukhang nandito nga siya. Bukas yung kanyang gate. Grabe itong bahay na to. Kaya lang, okay, so ulitin ko lang, ano, Kalye San Sebastian Street. Tapos ito, Casa Consulado na itinayo 1920s. Ayan, tapos yan yung San Sebastian Church. So ito yung bahay ni Sir Nick Legaspi. So kung di ako nagkakamali, 2 years ago, pinuntahan natin ito. Kaya lang, hindi libre si Sir Nick. Sabi niya bumalik daw tayo. So hindi na tayo nakabalik. So ngayon tayo bumalik up. Mukhang restaurant itong nasa baba o karinderya. Hello po. Andiyan po Sir Nick. Ayun si Sir Nick. Sir Nick. Natatandaan niyo pa po ba ako? O hindi na, 2 years ago nga lang. Ang tagal na.
Okay, so ito yung bahay ni Sir Nick. So yung pinakasilong ginawa niyang karinderya. Ayan. Adaptive reuse. So yung mga tinda nila oh. Kasi ang tatlong kotse rito maliliit. Oo nga no. Kasi ang tatlong kotse maliliit. Eh sayang, hindi ba? Oo. Unti-unting pagandahin, spotlight. Totoo po. So kaya mataas, kaya nagmukhang mababa daw ito sabi ni Sir Nick kasi Pinataasan ko yung ondoy sa kanyang oo, hirata. binaha. Oo. O kaya pinataasan na lang niya. Kaya nagmukhang mababa yung bahay. Lumabas na silong talaga. Oo. So yung mga tao nakayuko, especially matatangkad. Yan. This is from Nick Legaspi at a genuine Capiense. We are very happy that there is now a bill signed by Senator Manuel Lapid and Congressman Joel Chua that the entire Quiapo district will be declared, is now declared a heritage and pilgrimage zone. Okay. And so, the heritage structures in this area hopefully will be saved and protected by this law. It is now endorsed by Senator Rolen Legada and we are just waiting for the signature of the President so that this will become a law. Oo. So, For all the sure people yan. here are very happy. Oo. Sapagkat marami naman, kailangan talagang isalba ang Quiapo, lalong-lalo na ang heritage structures natin, napakarami po. Ang Opo. dalawang basilika ng Quiapo at San Sebastian, Oo. ang isa sa pinakalumang bumbero dito sa distrito, at yung pagoda na yan, at Oo. mga, more or less mga 100 ancestral houses. Kailangan ma-save po natin ito for the future generation. Oo. And we believe that with this law, the owners will cooperate Oo. with the Quiapo sa Puso Ko. That is one organization. Quiapo We sa just had Puso a Ko. meeting headed by Dr. Shalsita ng Bahay Nakpil. Oh, magandang balita yan, sir. Magandang balita Oo. po yan. Oo. Mabibigyan ng insentibo. Oo, isa pa yan. Na Yes. i-maintain nila yan. Although pwede naman yung adaptive reuse. Oo. Kung paano itong lumang bahay ko, meron Oo. dito parang karinderya for income generating resources. Yes. Pero respetuhin naman nila yung pinaka-intrinsic value ng bahay. Oo. Di maganda, Maganda sir. po, lumalakad na po yung batas, makikipag-hearing na po kami sa Senate, and we are very happy also that Senator Loren Legarda is helping us to pursue this bill. So, Wow. pagdasal nyo po at sana po, Oo. kaisa namin kayo na ma-declare talaga ang buong Quiapo District as a heritage and pilgrimage zone. Yung peace ng Black Nazarene can be Oo. declared a national holiday. Total, ang mga tao naman talaga, nagkakagulo, nagpupunta rito sa Quiapo. Sana maglaging, just like December 8 as national holiday, sana po ang Quiapo rin. Ipagdadasal namin yun. I'm sure yan, sir. Mangyayari yan. Congratulations, nakita ko rin kayo, binigyan kayo ng award ng Oh. Philippine Heritage Society, of which I'm Nandun din po ba kayo, sir? Hindi ako nakapunta po. Ah. Hindi akong karamdaman noon. Okay, pero okay. napanood ko po sa television. Talaga po. And you deserve it. Yeah. Oh, maraming salamat po. Pina-follow up ko yung mga mga series nyo. Opo, maraming salamat po, Sir Nick. Natutuwa nga ako doon sa mga bahay sa Quezon, sa Bigan, sa Pila, Laguna, sa Oo. Taal na mini-maintain nila. Oo nga. Kaya ang malungkot nga yung mga napapabayaan na third generation, fourth generation. But sometimes, we cannot blame them. Oo, Kasi, totoo. sabi nga nila, mayaman ng lolo, lola, nanay, tatay. But when it comes to the 7 or 5 children, iba-iba ang karakter. Oo. So, not all of them are really in love with heritage. So, Or they're not kailangan capable, siguro, no? magkaroon sila ng restore. alternative. Palagay ko, the best answer, one solution to an old house is adaptive reuse. Adaptive reviews talaga. Yung cafeteria. Oo, pero paano naman yung mga malayo sa maraming tao, sir? Yung mga tago? Pwedeng tulungan ng local government na maglaging center ito ng handicraft. Pwede. Pwede rin ito maglaging center ng seminars na yung venue nila, like mas kung maliit ang bahay ng heritage structure, kahit yung lupa nila, maglaging venue ng pwede sigurong party sa community, maliit ang bahay ng community, gustong ipaghanda ang mga anak nila o ang mga relative nila, pwedeng mag-party doon, magbibigay ng konting
pabuya. Oo. So, ibig ko sabihin, maraming pwedeng gawin. Pwedeng gawing center yun ng community services. Pwedeng makipag-ugnayan sa simbahan upang yung area nila, pero kailangan din ang cooperation ng homeowners. Oo, Hindi yes. na namin ito maaayos. So, meron ba isang organization dito? Oo. Kaya't ang ina-espouse ko nga po, lahat ng lugar dito sa Pilipinas ay kailangan magkaroon ng heritage and conservation advocate. Yan, Kasi tama. sa lahat naman ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Oo. ay merong mga heritage structure. Totoo So kung po. mabubuhay natin ang kalooban ng mga grupo na magkaroon ng isang heritage and conservation committee, kakikipagtulungan ng local government at ng simbahan, Oo. mas makakatulong po. Pwedeng gawing adaptive reuse. Use. Sa isang maliit na kwarto ngayon, more or less, mga 20 mil. Oo nga, oo. Doon sa 20 mil, sinasabi ko nga rin sa kapitbahay ko, kung ito pinaupahan lang natin ng isang matino, pag may konting kita, papinturahan ng bubong. O pagkatapos yung makipag-ugnayan na mapekon, maayos sa termite control. Oo. Mamayang konti, maayos ang konti ang comfort room. Oo. Ngayon, habang dumadating yung resources, konting resources, napapatino natin yung heritage. Oo, yes. So ito sir, yung kapitbahay nyo, yung Ang kasal. tao ngayon dyan, Wala. Casa Consulado. Casa Yan Consulado. ang first consulate ng Monaco. Kaya sabi ko nga, siguro kung susulat tayo kay Prince, kaya yung anak ni Prince Rainier saka ni Princess Grace of Monaco, baka sakaling matulungan sila kasi they should know that this is the first consulate in Asia ng Monaco, ng Monaguese Principality. Wow. Oo. Siguro, kailangan lang talaga outreach yung lalapit tayo Oo, sa mga- yes, totoo po. Tuwan-tuwa po kami dahil si Congressman Joel Chua ay talagang tumutulong sa amin. In love siya talaga sa Quiapo. Kasi Oo. sabi niya, tutulungan natin ang restoration ng San Sebastian, tutulungan natin ang mga structure dito. Hindi lang mga lumang bahay, kundi mga heritage structure. Oo. Kasi diyan ko nakilala ang misis ko, diyan kami kinasal, diyan kami Oo. nagtigawa. Kaya talagang Quiapense ako. Oo. Kasi sabi ko nga, hindi tayo pwedeng makipaglabanan sa mga tall building. Oo. They have this in America, in Europe. Oo. What we need is the real spirit of the Filipino, mga old houses at yung mga heritage structure natin. Oo. Maski yung mga palengke natin, okay ako dyan, basta maayos lang, Oo. malinis. Kasi gustong-gusto ng mga turistang makita yung Karyedo. Oo. Gustong-gusto nila makita yung Excelente Ham. Gustong-gusto nila makita kung paano gumawa ng Echage Hopia. Oo nga, no? Ay, Echage. nalulungkot ako na wala dito Echage. yung mga iconic structure like Mamunlok, ng Mami Shop. Oo nga, nasa ano na sila Quezon Nawala na City. sila. So, maganda sana ma-maintain natin yan kasi yan ang tatak Pinoy Oo. talaga. So, we're also happy na nandyan pa yung Lumpiang Globe. Sana Oo. matikman nyo yun. Ramon Liz Pansiteria. O, Ano ba? Pansiteria. So, maganda sanang mabuhay lahat yan ng 5th generation. Oo. Ayun, maraming salamat Sir Nick. Thank you so much po. Okay po. Okay lang mo kami patutuloyin sa iyong ancestral house. sir? Pag naayos-ayos natin. Active reuse ring naman ako at ano naman yan not really antique na hinaluan ko na rin ng mga ganito at ganong kasangkapan. Oo. So, kailan po ba tinayo yung bahay mo, sir? Ito 1920. 1920 So pa. 1920, 102 years old Oh, na. tagal na. Kamukha nito, nakita nyo ito? Oo nga, intact pa eh. Ito walang mga... Ito ba yung sa kwarto mo, sala? Ay, hindi. Intersuelo lang ito. Ay, Walang intersuelo. taong loob. Puro mga ito, mga tornilyo, walang pako. Wow. Oo nga, no? Oo. Hindi Matibay ako yung mga kahoy mo, sir. Hindi masyadong ayos, but I think you deserve a glimpse Oo. of all heritage houses. Totoo Kasi po. you have given all your effort and energy in the promotion Oo. and conservation of Philippine Heritage House. You deserve more than a gold medal. I think even the President should recognize you. As far as Ganon? cultural worker is concerned. Ako yun. Opo, maraming salamat po. Di ba bahay ni sir, oh? Oh, pasok daw tayo. Pasok tayo, Ayos sir. ito, ayos doon. No? It takes time and it takes Totoo. resources to really maintain. Pero itong hagdan na ito, granulitic ang tawag yan. Granulitic? Oo, 1920s yan. Iba yan sa Machuca tiles. Oh. Yan ang Machuca tiles, ayan. Oh, yung Maganda. buo na dinikit. Kasi hindi Oo. naman sa sa commercialization ng mga tiles, ang daling mabasag yung mga lumang tiles. Yung Machuca tiles, pati kulay, kumbaga sa cake, pati hindi lang icing ang may kulay, Oo. pati yung ilalim kung red, kung So kahit Yan ang sukat. mapudpud siya, meron pa lumalabas din. yan. And this is really a concept inherited by Senyor Machuca from Spain. Oh, Dinala niya dito sa- sa tile making. Oo. So, natutuwa naman ako, binubuhayan ng mga architect at interior designers. At Oo. bumabalik na, ay sosyal. Oo, Ito oo. yung status symbol, Machuca tile. Oh, Kaya sana,
yung 5th generation ng Machuca dyan sa tabi ng bahay ni Imelda, gumawa pa ulit. Saan po ba yung bahay ni Imelda? Diyan sa may Teos Mansion, saka Okay. Pinuntahan mo na yun. Opo. Ginawang Presidential Museum. Oo. Ang gusto kong puntahan yung Goldenberg eh. Yung Golden Bird, parang ginawa nilang events place. Events place. Ayan, may konti naman ako dyan mga lumang banana na hukay sa bukid. Nahukay sa bukid? Sa bukid, na. Wow. Siyempre, pagbibili naman ng mga farmers sa'yo, Oo. katabing lupa namin yung bukid, siyempre, bibilin mo na. Oo. Ayun, may nakuha daw dyan Mexican and Mexican and Spanish silver coins. Wow. Hindi na namin tinanong kung saan napunta yun. Siyempre, sa kanila na yun. Oo nga, sa At yung kanila. pa nga nasa akin. Oo nga, no? Yun naman, granulitic ang tawag dito. Granulitic. Oo. Ngayon ko lang narinig yung ano na yan, Sen. Iba kesa sa Machuca tayo. Magkaiba pala yun. Balik ka, silipin mo. Ang ganda ng bahay mo, Sen. Ano lang, simple lang. Maintain. Medyo, adaptive reuse na rin. Opo. Pero ito yung silya ko, 1952. Wow, 1952? 1952, ito. Gawa ito sa Bulacan. Wow. Mahilig Mahawak, sir. ako mag-ayos-ayos ng bahay. Yung Sir, dating naman sa mitikuloso Spain. ka, sir, ano? Mahilig ako. Parang yun ang advocacy ko na Oo. frustrated interior designer ako and architect. Oo. Na, sabi ko nga, kahit sa lumang bahay, kung medyo gagawin parang babaeng may konting manicure, Oo. pedicure, abay buhay na, pwede nang gawing bed and breakfast. Yes, tama po kayo, sir. Pwede mo nang gawing medyo social. Kaya sabi ko, okay lang, kamukha dito. Siyam ang kwarto ko dito. Wow, ang dami. Sir, paupahin naman ako sa isa, kaming bahalang magpapintura, kukurtinahan namin kasi nagre-review kami sa law. Pero ganun pa man, sabi ko yung privacy ko, I really cherish it, so wag muna. Wag muna. So until now, hindi pa. Hindi pa. Oo, pero kikita sana ako doon. Oo nga po. Kung sa 20,000 lang. Oo. Sayang din. Ang ganda ng bahay ni sir, no? Ako, I have some collection ng mga Chinese na mga kaibigan ko nagpunta na ng Taiwan. Yung mga, nila, yung heirs nila. Oo, yung mga heirs. Ito. Kung yung mga Buddha, medyo Oo. bili na. Kinuha ko na rin. I can tell your personality in your house. Ito, galing ito sa Vienna. Vienna Kasi naman ito. Hindi naman sa pagyayabang. Opo. Yung mga lumang tao sa Pilipinas, sa Quiapo, sa Bigan, sa Lipa, sa Taal, bumibili ng imported items kasi wala naman tayong ginagawa ng Oo. Sera, Kinki. Oo. So, bumibili sila ng imported item. So, iyan ang mga galing sa Vienna, Austria. Ang ganda Ang nito. chandelier naman, kahit mga simbahan, syempre sa Spain. Oo, sa Spain, yes. O ngayon na lang nauso yung made in China, made in Taiwan. Oo nga, sir. Tapos kung medyo mahilig ka talaga mag-ayos, lalo na yung mga ama de casa, yung pinakaasawa ng senyor. Oo. Kasi ang mga mayayaman noon, ang mga senyor, busy sa trabaho. Yung mga babae, mahilig sa kurti-kurtina, sa alpombra. Oo. Wala namang gumagawa ng alpombra sa Pilipinas. Wala So, na. imported pa rin. Either Persian rag, or Belgian rag. Ayan. Ganda ng Ang piano mo, sir. piano, Germany, ivory pa ang tiklado. Marunong ka ba magpiano, sir? Marunong pa Marunong rin. pa yun. Kasi noon, kailangan may salon de musika. Oo, kailangan. Kasi yun lang ang entertainment doon eh. Walang sine, walang radyo, walang television. So, kailangan 1 or 2 members of the family should play music. So, either kumakanta, nagbabayulin, kaya de rigor na ang bahay ay ang una na lang binibili, katulad nga air-conditioned television, ang una na lang binibili ay musical instrument like a piano. Piano. Unfortunately, hindi gumagawa ang Pilipinas ng piano noon. Germany ang pinaka. Germany po talaga. Ako may lumang Frigidaire na hindi pa nauusap. Talaga? Made of kahoy sa kameta. Kaya lang nasa probinsya namin. Ah. Bibili ka ng yelo ngayon, magpaparasyon ka. Oo. Medyo mayaman ka na. Ang yelo noong galing sa Texas, ini-import yan. Oo. Kaya yung nasirang paggawaan ng yelo dito sa pagbaba ng Ayala Bridge, malungkot din. Oo nga, Pero oo. nagpaparasyon ka ng yelo. Ang Frigidaire nyo, gawa sa matinding kahoy, may mga metal hinges, at merong ipa para tumagal yung lamig niya. yelo. Yun, nagpaparasyon ka ng yelo doon everyday. Yun ang frigidaire Yun ang nyo. Frigidaire. No, meron pa akong na-maintain nasa probinsya. Nasa probinsya naman. Hopefully, I can assemble it. Wala Oo. akong anak. So, ako, gusto kong i-donate itong bahay na ito dahil sabi ko, kung mamatay nga ako, baka yung mangyaring adaptive reuse, mababoy, Oo boarding nga, house. oo. So, Mas magandang gusto ko sana i-donate na lang, ibigay sir. sa Museo de la Salle so that they can make it as a satellite office o satellite cultural center ng
ng De La Salle University. Somebody who can really maintain it. Oo. And yung mandated sila Oo. to maintain heritage houses. So, Mm. itong Santo Niño ko, gawa ito ni Maximo Vicente. Maximo Vicente. O 1952, Oh, wow. kahoy yan. Ang malungkot ngayon, Fern, because of commercialization and, Oo. and industrialization, plastic na or Plastic. fiberglass ang ginagawa maski sa mga santo. Bihira na ngayon ang umuukit ng kahoy. Oo. So, advocacy ko rin na sana matuloy yung paggawa ng inukit sa kahoy ng Paite, Laguna at ng Betis, Pampanga. Oo. Kasi malungkot kung mawawala yung isa nating gawain na talaga nagpapakita ng kagalingan ng Pilipinas. Oo, yes. Bihira na umuukit ngayon. Opo. Karamihan daw sa kanila either nagsisiman or walang incentive na binibigay ang local government. Kaya malungkot. Oo. Tinatakbang ko upang ma-maintain ko. Unti-unti na silang nawawala. Parang mukhang bago. Oo nga po. Ang nawawala. So Oo. eventually, kamukha dito sa Quiapo, yung gumagawa ng paper flowers, yung gumagawa ng kandila, Oo. o baka mamaya yung gumagawa ng hamon sa Excelente Ham, yung gumagawa Sana wag naman. Kung mamatay yung tunay na owner, baka mamaya mawala na dahil ang kabataan ngayon baka gusto ibang klase, computer, kung ano-ano urbanization na product. Oo. Natatakot ako. This is really my fear na baka dumating ang araw mawala na itong vestiges ng Quiapo at sa ganon sa buong Pilipinas. Naku, sana naman wag. Kaya maganda magkaroon ng cultural committee ang bawat lugar. At yung ginagawa mo, binubuksan ng kaisipan ng mga tao, lalong-lalo na ng kabataan, ano talaga ang kahalagahan ng mga lumang bahay, heritage structure. At ano yung mga minana natin, at kung pwede, ipamana natin sa susunod na Henerasyon. Yun ang ginagawa mo, Opo. binubuksan ng isipan nila. So I really bow my head and saludo ako sa iyo. Maraming salamat po, Sir Nick, coming from you. It's an honor po. Sana Oo. magkaroon pa tayo ng maraming katulad mo na magkakaroon ng Oo nga, sir, production and Oo. so forth and so on. Kaya sabi ko nga maganda yung Philippine Heritage Society, maganda yung ginagawa ng National Museum, ng National Historical Institute, ng National Commission for Culture and the Arts, ng Cultural Center. Magtutulungan lahat yung mga ahensya na yan. Pero kung wala rin naman participation and cooperation ang mga may-ari, Oo. medyo delikado pa rin ang lugar. Medyo tagilid tayo dyan, Sir. Ano? Sir Nick, anong tawag sa ganitong mirror? Ito Vienna. Ayun, Vienna. Mahal yung mga ganyan, Sir, no? Oh, I can tell. May mga malalaki pa niyan, yung pahaba, di ba? 1930s yan, yung panahon ng Hapon, kasi alam mo, baka sirain, Oo. baka masira sa bomba, tinatakban ng mga sako yan. Mm, Itong piano namin, galing to sa probinsya, tinakban to ng ipa. para Kasi hindi... baka sirain. Oo. Well, I don't have to mention, pero Oo, wag na. baka Oo. sirain. Opo. Kaya tinakban ng ipa yan, saka, alam mo ba yung giniikan? Yung tinakban niya para hindi mahalata. Tinakban ng sako, saka tinakban ng para hindi masira. Para kunwari. Pati yung mga santo, tinakban din. Tapos yung mga babaeng medyo magaganda, nilalagyan dito ng itim. Para pumangit. Tapos kiniti sa buhok para magmukhang aswang, para hindi sila. Ganun, no? Okay. Kasi kung hindi, Baka maligawan. baka maligawan. So, eto naman ang iyong dining Ito yung area, Sir. Dining room na Dining room mo. wala namang gumagamit. Wala naman. Wala, kasi Oo. kumakain na lang ako sa kusina, sa karinderya. Dun sa labas But, po, no? Every time I see a house that is organized, hindi naman kinakailangan antik na antik lahat eh. It can be mix match ang tawag doon. Mix and match. Oo. Ito luma, itong mesa ko na ito, may katerno itong Ay, oo nga. Oo. Pero, ginawa ko naman medyo kapaskuhan. Oo. Ang spirit of Christmas. Masaya nga dito sa bahay mo, Sir, eh. Ang daming Saka nangyayari. noon, yung inintroduce ang pintura dito, karamihan ng mga maririwasang nagpapintura ng bahay, in and out. Ang unang binigay na kulay dito, yellow. So karamihan ng mga lumang bahay noon, Yellow. Kasi nang dumating dito talaga ang pintura, Oo. yellowish ang kulay. Oo. Ito, minana ko naman sa mga lola ko pa, Etong ito mga sopera. table set. Pero hanggang kailan, sabi ko. Oo. Meron ako mga kutsara rin. Ito ba yung tinatawag na Lazy Susan. Lazy Susan? Pero ito, adaptive reuse na ito. Ito, wala itong Lazy Susan, walang salamin noon Oo, ito. oo. Ano lang ito, nara lang, saka inlaid. Inlaid ito, katerno nito. Ganito. Yung ano niya. 1952 ito, gawa ng baliwag. Dying craft na. Wala na rin gumagawa doon. Yung boyong na gumawa nito. Ang ganda ng chair mo, Sir.
Sulihiya. Kaya ngayon, for adaptive rayo, siyempre nag-iiba ang panahon. Baka Oo. masira. Pinalagyan ng salamin, pinalagyan ng lazy susa. Kasi noon, 4 ang kasambahay namin. Oo. Ngayon, isa na lang kasambahay. Oo. Buti wala kang aso dito, sir. Meron. Meron pala. Yan pala. Magpalit ako ng kurtina once a year, konting alikabok lang. Kasi Oo. for display only. Hindi nyo naman binubuksan yung window, di ba? Minsan-minsan lang pag nilini-linis. Oo. Ganda. Katuwa. Pati naman nakakita ka naman. Sep. Nakakita ka, pamamana ko na lang sa'yo. Nakakita Yung alin, ka ba sir? ng pundador na 60 years old? Fundador hindi. Ako Asan? meron. Fundador na 60 years old? Yes, vintage wine. Malinis na malinis. Wow. Kaya lang sir, hindi ako umiinom. Sige po. Oo. Vintage wine. Wow, May bumibili sa akin 1960. Grabe. yan. Hindi, Oh, 1952, 62, 72, 82, 92, 2002, 2002, magsi 70 years. 70 years old. So, hindi Yung mo na partner ko nga, yung buhay, gustong inumin to. Sabi ko, wag. Wag mo inumin. Marami akong lumang alak. Pero hindi ka umiinom na sir. Hindi, minana ko lang yan sa lolo ko. Oo, parang Ito- display mo lang Ito, collection. minana ko rin sa lola ko. Sabi ko, Oo. sino ang gagamit nito? Wala naman akong anak. Oo. So, yung pang isa. Oo. Karamihan ng mga heritage structure na pinuntahan mo, either caretaker na lang, nakikita ko, or old maid, Oo. o walang asawa, o walang minana, o yung mga tunay na may-ari, nagpunta na sa Manila, Ibang bansa. Oo. nagpunta na sa ibang bansa, nagpunta na sa Quezon City, napapabayaan ng bahay. So, ibig ko sabihin, kung magkakaroon ng programa ang local government na hindi naman pera lahat Oo. kunin natin ang mga kabataan, lalo na yung kumukuha ng tourism, kumukuha ng secretarial, kumukuha ng HRN, na tulungan natin itong mga luma. Oy, gusto nyo may maintain ito ng eskwelahan. Dito Oo. gagawin ng home economic ng elementary department. Dito gagawin ng social services ng Oo. high school department. Yung mga tourism student ko, baka pwedeng gawing Oo. ito, parang practicum. Oo. O yun, matutulungan natin yung mga lumang bahay. So, may Kasi- paraan naman may pala. paraan. Oo. Marami kong idea doon, 100 ideas on how to maintain without really generating resources from the bulsa of the owner or from the local government. Siguro mas madaling humingi ng technical assistance kaysa financial assistance sa Oo. local government. Oo. Maski na sa mga affiliate institution, technical assistance, oy, palinis nyo naman, oy, pa-check nyo naman to sa electrician nyo, Oo. oy, pwede bang pagwalisin nyo naman yung street dito sa lugar namin para naman medyo luminis ito. Oo. O yung bombero, piyesta, baka pwede nyo naman pabomba itong kalye. Mga little things na Yeah, no, oo. that can really maintain a heritage structure. Oo, yung ano talaga pagtutulong-tulungan sir ano. Magagawa ng paraan niya. O Mm-mm. matsuka tiles din ang kusina. Oo nga no. Ngayon ko lang Little by napansin. little. Oo. Oo. Yung mga aso ni sir no. O yung mga paintings ko, naipon ko naman through the years because of my 42 years of experience at the Experience. National Museum. Konti-konti, Oo. Ayos-ayos ang konting guest room, ayos-ayos ang mga santo sa bahay. Pero sabi ko nga hanggang kailan, Fern? Ganda ng bahay ni sir. Tingnan mo. Oh. Linis, exercise. Walang alikabok. Ito granulitic din ang tawag, hindi ito marble. Granulitic din. Granulitic, matsuka Ah. iba yan. Iba-iba palang kulay ng granulitic. Grabe, ang bait pala ni Sir Nick. So meron pa tayong pa-take out na fried chicken with calendar of San Sebastian Church.